Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Pinili ko na pag-usapan natin tong ganitong topic dito sa 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 ganitong time slot, no? Kanina, may nakausap ako na ghost hunter kanina. Hindi niya naman sa akin diniretso, no? Pero meron siyang ikakanta. What do I mean na meron siyang ikakanta, 'di ba? Meron siyang secret na ibubulgar sa akin. Parang ikakanta niya yung isang ghost hunter eh. 'Di ba? Ito ha, ang clue dito. Hindi ko naman sasabihin ko sino. Binigay ko na yung word ko sa kanya na hindi ko siya i-mention. Ang clue na lang, itong ghost hunter na to, kabilang to sa isang grupo. 'Di ba? Kung sinong ghost hunter 'yon, bahala na kayo, no? Basta sa isang grupo to kabilang. At yung grupo niya, mahalata nyo na eh. Basta kabilang siya sa isang grupo. Then, parang nag-o-offer siya sa akin ng something na ibubuka niya. Na parang ang nangyari, hindi niya naman sinasabi sa akin, pero parang trade sa immunity niya. Yung sasabihin ko sa'yo, huwag mo sabihin sa akin. Pero hindi niya naman sinasabi, pero feeling ko para ma-immune na siya sa pag-debunk. Parang ang mangyayari, hindi ko kino-consider na natatry do rin eh. Parang ang mangyayari, sasabihin niya yung totoo. Pero i-immune ko na siya. Parang yun ang dating sa akin. Although hindi niya naman sinabi na ganun yung proposal niya, pero nagets ko na agad. 'Di ba? Nagets ko na agad. Then nung nasabi ko, sige, pag sinabi mo 'yan, you have my word ka ako. hindi na kita isasali sa kahit anong debunk. Kayong dalawa. Kasi may nilalakad pa siyang isa eh. Babae naman, 'di ba? Then ako pagdating kasi sa mga pagka halimbawa, pag gago yung kausap ko, gago din ako makiusap. Parang maangas ka sa akin, di mag-angasan tayong dalawa. Pero hindi ko kaya kasi yung halimbawa, ito yung kahinaan ko no? Ito yung kahinaan ko. I know, siguro yung iba sa inyo alam yung weakness ko. Ang weakness ko kasi yung pagka magalang ng kumausap sa akin. Tapos, alam mo yun, yung dinalian ka, ginagawa ko lang kasi ito, sir, kasi sa anak ko gustong makapagtapos. Parang sa akin, men, shit, paano gagawin ko nito? Hindi ko kaya yun eh. Tapos yung God bless pa. Alam mo yun, sobrang bait kausap. Alam mo yun, parang pinagmumura ko to hindi naman pinagmumura, pinagsisigawan ko to sa sa videos niya. Then nung kausap ako, alam mo yung ang galang-galang, tapos kahinaan ko kasi yun eh, yung parang nakukonsensya ako na wala matapos lahat ng ginawa ko dito sa taong to, tapos ganito pa magsalita sa akin, di ba? Parang ganun ba ako kasama? Ganun to sinasabi niya ganun sa akin. Sinasabi niya sa akin, nagawa niya lang naman daw kasi gusto niya lang makapagtapos yung mga anak niya. Parang sa akin na yung puso ko, di ba? Parang siyempre naisip ko din naman yung love ng parents sa sa anak nila, talaga ipapagpatayan nila yung anak nila
magkaroon lang ng magandang kinabukasan or igagapang talaga nila lahat, papasukin nila. 'Di ba? Parang naano naman ako doon. Pero at the same time kasi iniisip ko, mali naman kasi yung yung napili yung pagkakakitaan. Parang yes, maganda naman ang layunin mo para sa anak mo, 'di ba? Pero may mga ibang tao ka niloloko men eh. At the same time naman, iniisip ko rin naman, 'di ba? Maybe alam na rin naman ng mga nanonood sa kanya na fake, pero you can deny the fact kasi na merong ibang tao na talaga naniniwala doon sa video nyo. 'Di ba? Ang hirap din kasing i-balance yung nakokonsensya tuloy ako. Pero wala eh, need kasi nating sabihin kung ano yung totoo. 'Di ba? At yung i-offer niya sa akin na yung i-offer niya sa akin na information, pihado, alam ko naman na 'yon. 'Di ba? Kasi ang kababagsakan nun, fake si ganito, fake si ganyan, 'di ba? Yun din naman ang kakabagsakan nun eh. Kaya lang syempre, mas detalyado yung sasabihin niya sa akin. Kung ano yung information na 'yon. 'Di ba? Mas malalaman natin kung kung paano gumagana yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Kaya lang, 'di ba, men, nakakalungkot na may nakakalungkot na may mga ganun talagang tao na yung parang, 'di ba? Pero hindi mo masisi, 'di ba? Mahirap kasi ang buhay sa Pilipinas, men eh. Kaya lang syempre, 'di ba? May mga kababayan tayo na naghihirap naman sa ibang bansa, 'di ba? Minahal sila na umaasa na totoo yung ginagawa nila. 'Di ba? Then paaawaan nila na may nailigtas silang aswang kunyari, may then papadala sila Kasi ito paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo eh. Yung pera kasi, wala namang problema doon talaga. Yung pagpapadala ng pera. 'Di ba? Pero ang nagiging problema kasi ganito. Yung pera kasi, uulitin ko naman, paulit-ulit na lang para na lang ako sinampla kami eh. 'Di ba? Yung pera kasi na pinapadala, okay lang na mawala 'yon. Kasi may pera talaga 'yon para ibigay. Nagigets nyo ba? May pera talaga siya para ibigay niya. 'Di ba? At meron namang halimbawa ganito ito totoo to ha, totoo to. Isang peking ghost hunter sa Luzon nagpadala ng alay sa duwende. Dahil may kahilingan. Parang last money na yata something like that Last money niya na pinadala niya dito sa ghost hunter na to para mag-wish dun sa alaga niyang duwende. 'Di ba? Yun ang masakit. Yun talagang pure kahayupan talaga. 'Di ba? Ba't kailangan padalhan ka ng pera para alayan yan, yung duwende mo? Kung mabuti naman pala yung duwende mo na yan, bakit hindi mo na lang ibulong yung hiling nung Ba't kailangan magpadala pa para ialay dyan sa duwende na yan? 'Di ba? Yun ang pure budol talaga eh. At yung mga taong nabibiktima nun, yun ang hindi ko kayang mabiktima talaga. Meron pang isa binentahan ng yung binindisyonan daw ng ng engkanto niya. O kilala niyo na kung sino yun, na-mention ko yun. 'Di ba? Last 500 na. Last 500 na lang nung nung tao. Pero nakita niya sa Shopee, yung bato na yon 30 pesos lang pala yata, something like that. 'Di ba? Last pera niya na kasi desperate siya. Yung asawa niya yata ay may tuberculosis. 'Di ba? Sa sobrang paniwala do sa duwende, binili niya yung bato na yun eh.
Then saka siya nagsumbong kasi hindi naman daw effective. Yes, I know, katangahan, 'di ba? Pero hindi mo masisisi kasi yung tao desperate na kasi yung tao 'Di ba? Ini-exploit nitong mga gagong 'to, men. 'Di ba? Tapos yung bato na yun na binindisyon na ng Encanto, ibebenta dun sa isang taga-ibang bansa, 50,000. 'Di ba, men? Kaya nga yung ito yung pagbibigay ng pera, pagpapadala ng pera sa inyo, walang masama doon. Uulitin ko, walang masama doon. Kung yun ay dahil natuwa doon sa palabas nyo, walang masama doon 'Di ba? Ang nagiging masama na lang yan kung naniniwala yung mga nagpapadala doon sa ginagawa mo. 'Di ba? Yung halimbawa, magpapadala ng pera, puntahan mo tong lugar na to, explorein mo, tapos pagdating doon sa lugar na yun, pepekein din lang naman pala yung video. 'Di ba? Naawa doon sa tinulungan mong doon sa tinulungan mong aswang. Kasi walang makain. O ito yung padala pera. Tapos nalalaman yung pala kapitbahay lang pala yung aswang. 'Di ba? Pambubudol 'yan 'Di ba? Porkit ba mapera yung yung pinanggagalingan ng pera na 'yan, aabusuhin niyo na ng ganon? 'Di ba? Tapos pag yung sasabihin sa akin, kasi gusto ko lang makatapos yung maling-mali, maling-mali, 'di ba? Uulitin ko hindi naman kasi masama yung padalhan kayo ng pera. Pero maging tapat naman kayo dun sa nyo, dun sa audience nyo. 'Di ba? Pag pinadala kayo ng pera, mama, entertainment lang po yung ginagawa namin, 'di ba? Klaruhin nyo. Kaya nga, pag nilagyan nyo ng entertainment purpose lahat ng videos nyo na yan, lulubayan ko na yan Kahit hindi na kayo umamin, lagyan nyo lang ng for entertainment purpose yan, lulubayan ko na yan. Pero may mga tao talaga makakapalang pagmumukha na talagang ipipilit na totoo yung ginagawa. 'Di ba? Common sense din lang naman ang gagamitin natin Sasabihin nyo, totoo yung videos ni Kuya Red? Totoo yun? 'Di ba? O paano natin i-apply ang common sense natin doon? Bakit hindi yan? Hindi breakthrough yan sa larangan ng paranormal. 'Di ba? Baka mamaya pati university ng ibang Amerika, baka pati MIT magpuntahan dito sa Pilipinas para para mapag-aralan yung mga videos ni Kuya Red dahil 'di ba makikita mo solid na yung nasa Digo Cemetery siya. Solid na solid yung multo doon. 'Di ba? Hindi ba Hindi ba karangalan ng Pilipinas 'yon? May isang ghost hunter dito sa atin na nakaka-capture first time in the history ng ganun ka purong multo, ganun ka solid na multo na nagte-teleport. 'Di ba? Doon pa nga lang, 'di ba? Gagamitin niyo naman yung kokote niyo. Di kinagat na ng kinagat na ng mainstream media 'yan. 'Di ba? Balitang-balita buong multo nakunan sa sementeryo. Yung parang parang naka-stockings ang mukha. 'Di ba na may itim ang mata, 'di ba? Ilong. 'Di ba? Common sense na lang ang gagamitin natin, men 'Di ba? Palibasa kasi hindi nyo mahal sa buhay yung na uuto na ganyan 'Di ba? Let's say mapera yung hinihingan nyo ng pera. 'Di ba? Mapera, Wala lang sa kanya ang pera, let's say ganun. Pero maligaya ba kayo na inuuto nyo yung tao?
doon sa ginawa nyo? 'Di ba? Masakit 'yun para doon sa ano eh, doon sa ibang let's say halimbawa nanay nila ginagano nila yung nanay mo, inuuto yung nanay mo. Let's say mayaman kayo. Halimbawa pamilya kami ng mga mayayaman. O tayo, pamilya tayo ng mayayaman, 'di ba? Ikaw na lang nanonood sa akin. 'Di ba? Wala lang sa akin magpadala ng 100,000. 'Di ba? Wala lang sa inyo 'yon. Then nakikita mo yung nanay mo nahuhook dito sa ghost hunter na to. Padala ng pera. 'Di ba? Tapos ilalaban ng nanay mo, hindi totoo 'yan, 'di ba? Masakit 'yun bilang anak na tinatarantado yung nanay mo. 'Di ba? Hindi naman pera yung issue dun eh. Yung ginagawa mong bobo yung yung tao. Satisfied kayo nun sa ginagawa nyo? Tapos pagka may nag-criticize do sa video nyo, yun pa yung masama, yun pa yung naninira, abay putang ina nyo naman lahat. 'Di ba? Di ba naman mga isang katerbang kabobohan yan, men? Fake yung video. Ito madalas na nararanasan ko. Fake yung video. Maraming naniniwala do sa video, no? Then sasabihin ko dito sa channel ko, fake yan. 'Di ba? Tapos itong magagalit sa aking super fan na itong Ghost Hunter na to, alam na namin fake yan, wag mo nang pakialam. Alam na mo naman palang fake eh. Eh sinasabi kong fake, pares pala tayo nakakalam na fake, ba't inaaway mo ko? Alam pala nating fake eh. Eh yung pinagtatanggol mo na yan, hindi niya sinasabing fake, pero tayong dalawa, alam nating fake, pero ako yung inaaway mo. Pero ang nagmamatigas yung pinagtatanggol mo na hindi daw fake. 'Di ba? Ginagawa kang tanga niyan eh. Yung pinagtatanggol mo, samantalang ikaw alam mo ng peke, siya pinaninindigan niya pa rin totoo yung video niya. Gago, 'di ba? Ako pa yung aawayin. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Hanggang kailan ba tayong ganyan? Di ba, men? Kung alam yung fake na yan, di ba? Alam na naming fake yan. O, alam nyo na palang fake. At sinasabi kong fake. O, ano naging problema natin dalawa? Nagagalit ba kayo dahil lalong na-expose? Di ba? Ipaliwanag nyo nga sa akin kung bakit kayo nagagalit sa akin. Alam naman pala natin na na fake parehas eh. Ba't akong pinagagalitan nyo? Dahil kawawa naman yung Ghost Hunter? Eh putang ina mo pala, hindi ka ba naawa doon sa mga nilolokong nagpapadala ng pera dyan? Yes, naiintindihan ko yon. Naiintindihan ko yung concern nyo na pag ini-expose ko, mawawalan ng kabuhayan ng Ghost Hunters. Naiintindihan ko yon. 'Di ba? Dahil concern kayo, minahal nyo yan, fan kayo ng Ghost Hunter na yan, ng mga Ghost Hunters na yan. Fan kayo. Yes, naiintindihan ko yon. 'Di ba? May concern kayo sa kanila. Kahit sino naman, 'di ba? Kahit sino may idolo, let's say, halimbawa, yung ganyan na yung kultura natin eh, panahon pa nila Nora Honor at Vilma Santos, 'di ba? Kapag may nasasabi kang pangit kay Nora Honor noon, magagalit yung mga Noranians. 'Di ba? Ganon din kay Vilma Santos, magagalit din yung mga fans niya. Naiintindihan ko 'yun. 'Di ba? Kaya lang yung sinasabi ko dun sa kung ganon yung pananaw nyo dun sa idol nyong Ghost Hunter, yung sinasabi ko dun, 'di ba? Na hindi nyo naman matutulan sa akin. Bakit kayo nagagalit sa akin? 'Di ba? Wag mo na lang pakialaman 'yan, 'di ba? Alam na namin fake 'yan, wag ka na lang makialam. Bakit
Lahat pala ng nanonood, ito ha, tatanungin ko, lahat pala ng nanonood dyan, alam na nilang fake yan, bakit pinatatahimik nyo ako? Eh kung tutuusin, ibig sabihin, useless din lang naman pala ang ginagawa ko. Wala rin lang naman palang bisa ang ginagawa ko. Ba't kailangan kong tumahimik? Eh alam nyo naman palang fake yan. Ano pa yung magagawa ko? Ibig sabihin, takot din kayo na walang maniwala dyan sa idol nyo. Kinukonsinti nyo yung panluloko ng idol nyo. Kaya pinatatahimik nyo ako, mga ungas. Di ba? Kasi aware kayo na may mga ibang taong naniniwala pa rin sa idol nyo. Na kapag napanood ng mga pinagsasasabi ko, di ba? Mawawala ng gana sa idol nyo. Aware kayo nun. Kaya hanggang ngayon, iniisip ko pa rin paano ko naging kasalanan yon? Di ba? Alam nyong fake na. Sinasabi ko lang na fake na alam nyo naman na, bakit pinatatahimik nyo pa ako? Tinatanong ko naman kayo, bawal ba ang ginagawa ko? Di ba? Mag-cite kayo ng batas na bawal ang ginagawa ko. Open naman, halimbawa, pwede naman natin pag-usapan ng live. Ang problema, hindi naman humaharap yung iba. Di ba? Ayaw nyo naman akong harapin ng live. Nagtataka nga ako sa inyo Kayo yung minsang humaharap sa akin, pero yung idol nyo hindi humaharap sa akin Ako pa yung naninira nun ha. Diba? Hindi ko naiintindihan dito sa Pilipinas kung bakit ganyan yung culture natin. Sumpain ka sana ng duwende. Gumaganon. Pinagmumura ko na nga yung mga duwende na Hindi naman ako na Diba? Yes, alam ko lahat naman tayo may pinagdadaanan sa buhay. Diba? Pero need nating kahit papaano magtrabaho ng walang nilolokong tao. Minsan kakapal pa ng mukha niyan Lalo na si Zard, sobrang kapal ng pagmumukha niyan. Magko-comment pa yan, magpapaawa pa doon sa mga viewers niya. Minumura-mura tayo, idol, buti tayo, wala naman tayong inaapakan na tao. Gago ka pala Anong walang inaapakan na tao? Niloloko mo yung mga nanonood sa'yo Di ba? Mas mabuti pa ngang murahin ka ng harap-harapan dahil alam mo na minumura ka Pwede mo agad rebatan yun ng mura din Pero yung yung hindi mo alam na niloloko ka pala. 'Di ba? Sa tingin niyo mas mabigat pa yung pagsasalita ko na masakit kaysa sa talikuran kayong ginagago ng mga ghost hunter? Abay, mag-isip kayo. 'Di ba? Halimbawa, kung sino ka man bugok na supporter ka ng ghost hunter, murahin kita ngayon, pwede mo naman akong harapin ng live. Pag sinabi kong kabulshitan yung mga pinagsasabi mo sa akin, harapin mo ko ng live, murahin mo rin ako. Mas madali yun Kesa yung bubula-bulahin ka, hindi mo alam, niloloko ka pala. 'Di ba? Then malalaman mo sa iba na ay hindi pala totoo talaga yung ginagawa niya. Mapapahiya ka rin sa sarili mo niyan Sa kakatanggol mo niyan. 'Di ba? Sa isang taon ko ng daldal dito sa kapekean ng mga ng mga ghost hunters nyo. Ilan na diyan yung mga na-booking na? Ilan sa mga sinabi ko ang hindi nagkatotoo? Nag-iisang taon na ako dito. Or higit isang taon na yata ako 'Di ba? Ilan sa mga sinabi ko ang hindi totoo niyan? Sa mga pinaggagawa ng mga ghost hunters nyo. Start tayo kay Ghost Hunter 18. Umamin si Ghost Hunter 18. Buong tropa niya. Sila Alpha Ghost Zero ng mga malalakas. Umamin din. Sila 44. Umamin din. Si Henry Ghost TV umamin din sa akin.
'Di ba? Si Gerald Ghost TV binuking ni Kuya Red. Na fake din ang ginagawa. Sino pa ba dyan ang naging totoo? Diyan sa mga yan? Kayo naman. Tapos, ako? 'Di ba? Nagkamali na ba ako sa sinabi ko? Yes, aminado ko, di naman ako perfectong tao eh. Marami din akong kasalanan eh. Pero doon sa mga sinabi ko against sa mga yan, nagkamali na ba ako? Ilan sa mga sinabi ko dyan na hindi totoo? Versus sa mga hindi ko naman sinasabi na lahat na sinabi ko dito, nagkatotoo, nagkakamali din ako. Katulad nung isang meron akong information na sabi na mali pala. Hindi ko na matandaan, pero hindi ako perpekto. 'Di ba? Pero yung accuracy ng sinasabi ko, kung babanggain mo yon doon sa mga nagkatotoo o hindi. Kasi parang ganito lang yan, men eh. Wala namang perpektong NBA player eh. Pero masusukat mo yung accuracy ng tira niyan kung sinong pinakamagaling mag 3 points. May may rating yung yung pag 3 points noon. Kung sino ang pinaka accurate magbato ng 3 points. 'Di ba? For example, ito si Jay Costura. Hindi ko naman sinisik yung pagiging perfect ng hula niyan eh. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan natin, ilan ba yung ratio ng tumama sa sinabi niyan sa hinula niyan lahat? 'Di ba? Kasi ang nangyayari, ang natatandaan nyo lang na nangyayari, ang natatandaan nyo lang kay Jay Costura, yung mga nagkatotoo eh. Nagkatotoo na hindi niya naman hinula. 'Di ba? Na itanong niya lang, hula niya na, 'di ba? Halimbawa, ano ka ba? Buntis ka ba? Tapos biglang sasabihin nung hinuhula niya, ay oo, paano nyo nalaman? Tinatanong ka nga eh, hindi niya naman alam eh, tinanong ka kung buntis ka. 'Di ba, men? Ay, Diyos ko. Kaya, minsan bago nyo ko awayin, alamin nyo rin naman yung yung mga punto na inaano ko dito. At willing naman ako makipag-usap talaga sa inyo eh. Ang problema kasi sa inyo, suntok-takbo yung laro nyo eh. Susuntok tapos tatakbo sa malayo. Ano yun? 'Di ba? Maghahamon na magkita saan daw ang address ko. 'Di ba? Bakit kailangan mo na address ko? Pwede naman tayo mag-usap online. Bakit papatayin mo ko? Papatayin mo ko dahil sa mga peking ghost hunter? Ayos ka. Anyway, mga kababayan ko, 'di ba? Yan lang naman po muna ang masasabi ko. Maraming salamat po. Bye-bye.